Napaka-importante ng topic natin ngayon. It's about chasing our dreams. Itambay na Noong December 2021, nag-decide ako maging USRN. So, I was like, ito ako, noong December 2021, and dito ako papunta sa pagiging USRN and magtrabaho sa US, to make a new start. Ano pa ba? Financially, dollars and sa career, daming choices sa pwede ka kung ano-anong gawin mo dito sa US as a nurse. Actually, dami-daming sub-specs. Pwede ka maging nurse practitioner, educator, nurse anesthetist, dami. So besides that, nawawala tayo sa topic. So yun na nga, andito ako. Ito yung goal ko. So inaudit ko yung ginagawa ko everyday. Iniisip ko kung yung mga ginagawa ko ba is makakatulong in a way to get the life that I wanted. The life that I wanted is to go here, be financially stable, to start over with my family here sa US, and to provide, really. Ano ba yung role na lalaki? Kundi to provide for the family. So, yun. And I guess after auditing my life right then, na-realize ko wala pala akong ginagawa para sa pangarap ko. Everything that I'm doing is actually the opposite. It's making me my goal to provide for my family away from that goal. So, pumapalayo ako. And that is why I stopped drinking. Stop talaga ako ng uminom kasi really, para sa akin nagiging stupid talaga ako pag umiinom ako. And then also health reasons. I think syempre wala kang tulog. Inom ka every day, every night. And I think dun ko nakuha yung hypertension ko and sa stress. So on making a plan to actually achieve your dreams, you just really have to change your habits. And your habits is the way you move, the way you talk, the way you do things, the way you think. Kasi gusto kong maging USRN Is my current habits helping me to achieve my goals? My goal is to be USRN. So, change ko yung una talaga change ko yung mindset ko. I was naging very particular na ako sa kung anong kino-consume ko sa mind ko. Diba may kumukonsume kayo ng pagkain para sa body nyo. Kumukonsume ako ng mga information sa mind ko at kung paano ako mag-isip. One of those was like just dati mahilig akong manood ng mga series, especially animes, series na gusto ko lang and like that. And when I was actually going through this journey, making the shift of mind, I changed really especially how I use social medias. Kasi dati yun lang, scroll, react, tawa sa mga memes, ganyan. I chose social media talaga to reach my dreams. So, ginawa ko sa Facebook, nagre-research ako ng Facebook groups kasi maraming Facebook groups sa mga gusto nyong gawin Merong Facebook group na motivation stuff,
Facebook group na for engineers, Facebook group for nurses, at yun ang sinalihan ko. Marami yan may mga Facebook group na for Middle East and that. So sumali ako sa isang Facebook group na for USRN and nurses na nagpa-process na gustong pumunta sa US and to work sa US as a nurse. Sali ako doon, nag-research ako sa Facebook about agencies, and sa YouTube, mga how-to videos, kung paano pumunta ng US, ano bang dapat gawin. So, every time na yan ang sinesearch mo sa social medias mo, yan ang ibibigay sa'yo ng ng Google, which is like your POV, point of view. So, lahat ng mga lahat ng mga interest mo. So, bali naging interest ko na is to become to be a USRN, and every feed that I have in Facebook is already like agencies hiring for USRN, Facebook groups, diba, mag-comment ka sa isang ganito, yun yung iulit-ulit ng Facebook sa'yo. If mahilig ka sa chismis, yung social media mo, social screens mo, yun, puro chismis. Mahilig ka sa Tulfo, always sa YouTube mo to Tulfo. Yun yung isa sa suggest ng na algorithm sa'yo. So yun, change ko how to consume my social media, and also change ko din kung paano ko gamitin ang oras ko, no? Dati ang isip ko is mas valuable ang pera kaysa sa oras. Nag-change yung mind shift ko talaga. Change na nga, mind shift pa. I had a mind shift. My mind shifted to I valued time more than money. Bala na gumastos ako, basta ang oras ko is importante. Kasi ang oras hindi natin yan mababalik. Pag nagastos mo ng oras mo today, hindi mo yan mababalik tomorrow. Ang pera mo, mababalik mo pa yan. So, ganun. Medyo naging particular na talaga ako sa people I hang out with, no? I don't like hindi na ako sumasama sa mga taong parati nagrereklamo. Ayaw ko na silang kausapin actually, kasi nasasayang oras ko, wala kang natututunan. Na stress ka lang, na kukuha mo yung mindset nila. And then particular na ako kung paano ko sinispend yun. Hindi na ako actually nanonood ng YouTube just for entertainment purposes noon kasi masyado akong mahigpit na sa oras ko. I have a government job, full-time job, and since gusto ko i-change yung environment ko, gusto ko maging nurse ulit, and syempre, pag andun ka sa mga nurses ulit kasi gusto mo maging nurse and maging nurse abroad, working abroad, so dapat punta ka ng hospital. So I gradually changed my environment. Nag-part-time ako as a nurse sa isang hospital sa amin. And so government, sa off ko, meron akong part-time job, and I also have a family. And then nagre-review din ako. So I had to juggle all of that. And also pala, point lang sa chasing your dreams, wag kayong masyadong makinig sa palibot nyo. Yung pag may goal kayo, may gusto kayong gawin, and especially yung gagawin nyo is like out of the norm para sa ibang tao. Kasi may government job na ako and sa amin considered as like okay na yun. May government job ka, okay na yun. Doon ka na re-retire, huwag ka nang mangarap ng mas malaki pa. It's like, I don't know, it's not taboo, pero maraming nagsasabi sa akin na ganun, Mark, ba't ka pa nag-duty as part-time, ba't ka pa mag-abroad na stable na naman yung trabaho mo, ganyan. Well, ganun nga. My journey taught me about things na
iba-iba tayo. May mga pangarap tayong gustong gawin, may mga gusto tayong maabot. May mga highs tayo na gusto na iba-iba, kasi sa ibang tao yung high nila is actually just low pa para sa iyo. Just like me, hindi ako na kontento. It's not like hindi ako makontentong tao, pero the job that I was doing in the government didn't really fulfill me. So gusto kong bumalik as nursing, gusto kong kumita pa ng mas malaki, kasi gusto kong provide sa family ko, hindi lang sa amin, sa mother ko, sa mga kapatid ko. And yeah, so I audited my life. I scratched everything that didn't help me to achieve my goal to become a USRN. And so kung kayo, sino man makakakita nito in the 2 years, 3 years, 5 years from now, ewan ko saan na ako niyan. Chase your dreams. Make a plan. Wag lang yung wag niyo ilagay sa utak yung plano niyo. Lagay niyo sa puso, lagay niyo sa papel ang plano niyo. Araw-araw niyo tingnan. Itong gagawin ko. Be specific. Gagawin ko ngayong araw. Answer ako ng question ng ganito. 1 to 40 questions a day. Babasahin ko rationale ng 40 questions na yon. For this week, kailangan kong i-update yung agency. Kailangan kong ganito, ganyan. Specific kayo sa plano nyo. Kasi if broad lang yung plano nyo, generalize, sabi ka lang, gusto ko lang yumaman. I think hindi masyado captivating yun, or I think hindi yun plano actually. Yung sasabi ka lang na gusto ko lang yumaman, na gusto kong maging mas malapit sa Diyos, gusto kong mahalin ng asawa ko, yun napaka-generalize. Make a plan that you are actually going to do, like to-do list every day. What does it look like every week, every month? Anong gagawin mo every month? This year, ganito dapat kong gawin. So yeah. And to go back, no? Huwag kayong if ever naman makinig kayo sa isang what do you call this? Advice. Ano ba? Gusto kong maging USRN. So, makikinig ba ako sa tambay? Sa advice niya sa akin? Or makikinig ba ako sa karpentero? Or makikinig ba ako sa engineer? Or makikinig ba ako sa mas bata sa akin? Or makikinig ba ako sa isang tao na kontento na sa buhay niya sa Pilipinas? Well, hindi. You should take advices sa people na alam mong gusto mong maging. It's like, I want to work and live in the US. So basically, dun ka makikinig. Yung sa taong na-achieve na yung gusto mong gawin sa buhay mo. So I really didn't have that on the personal level, no? Yung may ka-chat ka, boss, kamusta dyan? Ano bang process? Ganito, ganyan. Wala akong ganun. Na personal na yung parang kasama mo everyday at nakapunta na dun, wala. I have like batchmates na nakapunta na. Well, shout out kay Ayan Sibilio tsaka kay Mark Nalaveres. Si Ayan yun. Kasi yung misis niya nakapunta na sa US. So yung mga advices talaga, be careful on where you're getting your advices. Kasi you should take your advices sa mga people na
nakuha na niyo kung anong gusto mong gawin. So gusto mong maging mayaman, syempre makikinig ka dun sa mayaman. Huwag yung tambay. Sabi nga ng tambay, part-time ka pa, may government job ka na, nakinig ka din, wala, hindi tambay ka din. So no, hindi ko inaano yung mga tambay. Just like, kung gusto maging tambay, syempre makinig ka sa taong tambay, huwag kang makinig sa taong milyonaryo. Sundin mo yung ginagawa na yung gusto mong gawin. Yun lang ang point ko. And also, be prepared for roadblocks and hindrances. Kasi always meron yan. You know the popular quote na sabi nila, fall down 7, get up 8. Fall down 8, get up 9. Ang point nun is, pag madapa ka, sumemplang ka, patuloy lang ang laban, diretso, tayo ulit, walang susuko. No, I took the NCLEX exam for New York twice actually, and nagano na ako. Before ako nag-take ng NCLEX sa second attempt ko, kumuha na ako ng employer for Middle East. So pa-Saudi na sana ako, guys. Hindi na sana ako sa US ngayon. Pero after passing the second time, fortunately nakasign ako ng contract for the US. Actually, meron akong, hindi naman siya contract, parang acceptance offer for Saudi Arabia. So, fortunately, yung dalawang offer na yun came from the same agency. So, nagbigay lang ako ng letter to formally decline the offer, the first offer that I got from Saudi Arabia. Nagpa-process na ako nun for CAV, DFA, para makapunta ng Saudi Arabia. So, yun. Ano pa ba? At sa mga sa mga gustong mag-nurse, daming opportunities talaga. Yeah. Last point sa ating usapan ngayon, so recap natin na just follow your dreams, show up every day talaga, audit mo kung anong ginagawa mo every day, kung papunta ba yun sa pangarap mo or nagpro-procrastinate ka lang. So dapat everyday, kahit konti lang na step or something to remind you to kahit 1% lang ginawa mo sa everyday, pero para sa pangarap mo, magko-compound yan eh. Everyday 1%. In 3 months, that's 90% na. So hindi mo kailangan na parang mag 180 degrees ka change. Just change your habit a little bit of a time, and you will get there. And that's it. Mark the Hobbyist. I'm out.